Nagsimula po kami noong 2022, isang home-based business. Una, nag-introduce na kami ng chicken biryani sa neighborhood and nakakuha kami ng maraming favorable na feedback. Kaya yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. And after a year, we decided to open a restaurant. And ngayon, after 3 years, mayroon na kaming 5 outlets ng biryani. We offer value for money, hindi lang dahil nabusog yung customer, sulit yung bayad nila kasi we use the complete masala and the best basmati rice. Mga barangay, subukan niyo mo ang aming authentic chicken biryani dito lang sa Kitang Kita. Good morning po. Nako, Sir Clyde, umpisahan na natin agad. Siyempre. Umpisahan ko na. Kasi diba, umpisahan na namin. Wala na ho, may mga ano na ho, may mga pangalan na. May mga pangalan na. Okay. Gusto namin malaman, bakit itong klaseng pagkain na ito ang una nyong naisip na gawing business? Maraming pagkain ng Pinoy eh, pero ito yung inyong naisipan. Ito kasi pinaka-paborito naming pagkain sa bahay. And we've Sino nag-introduce mo sa inyo niyan? Yung wife ko po. Yung wife nyo? Who happens to be Thai. Taga-Thailand ang wife niya. Diba? So yung iba't ibang food culture talagang halo-halo, diba? Talagang nilabas. May Pinoy, may Thai, may Mediterranean, hindi ba? Okay. So nung in-introduce po ninyo, biryani. Kaano ho katagal bago talagang nagustuhan ng Pilipino yung ganitong flavor? Siguro nung nag-introduce na kami sa market, ma'am, nagustuhan na kagad nila. Agad-agad! Kasi nag-practice na kami ng mga 2 years eh. Pwede bang umusog sa atin ng konti si Kuya? It's one thing na magkaroon ka ng food business o restaurant, di ba? Pero it's another thing na ang laman ng negosyo, food business mo, ay biryani. Yes. Di ba? Hindi siya intrinsic sa panlasa ng Pinoy, hindi ba? Correct. Anong naging reaction ng mga Pilipino? Mostly mga OFW. Sabi niya talagang authentic yung biryani. Kasi gumagamit kami ng kompletong masala. Wow! Masala. Ano, ayan. Ang masala, paliwanag natin, ano yung may masala na nilalagay natin? Anong ingredients niya? At least mga 18 siya na herbs and spices. Okay, yun. Pala yun. That's what makes it distinctly. Kaya super flavorful. Pero gusto kong malaman, kanino po nakuha yung recipe? Sarili niyo po bang pag-aaral? May pinagkunan po ba kayo? Yung misis ko ba? Yung misis niyo rin? Natutunan niya sa isang friend niya na Indian. And then, yun. Nung na-try na namin sa bahay, and then nasarapan kami lahat, pati mga kaibigan namin. Kaya nag-decide kami mag-business. Okay. Ano po mga flavor or ano po yung mga topping na inilalagay nyo dito sa inyong biryani? Ayan, umpisa natin dito. May saffron at saka yung caramelized. Saffron. May saffron. Saffron. At saka caramelized onion. Ito yung nakikita natin dito. Ayan, pasok tayo. Topping. Ayan, pakita natin ha. At iba't iba yan. Mayroong prawn. Ito naman sa'yo, beef. Ito naman beef. Yes. Ito, beef. Ayan. Ito naman chicken. Anong recommended nyo? Chicken, beef, o prawn? Yung roasted chicken po. Roasted chicken. Dito tayo. Kaya nga. Pero yun nga. Pero nung natikman ko itong beef, ang sarap pa rin niya. At ang lambot ng inyong karne. Gaano katagal ang pagpapalambot ng inyong mga karne? Kasi beef tenderloin yun, ma'am. So, ayun! Talagang hindi kayo pang-premium ang inyong inilalagay sa inyong produkto. Yes, ma'am. So, ayan. Kaya naman pala. Okay. Magkano po ang mga presyo nito at ang isang, ano po yung mga serving na ibinibigay nyo sa inyong mga kliyente? Ito ma'am, good for 2. 449. Yung solo ng chicken is 229 po. 229? 229, yes. Ayan. At meron pa silang mga extra, of course, na ino-offer sa kanilang mga kliyente. Ano po itong nasa harapan natin ngayon, sir? Actually, best seller namin to. Palagi siyang sold out. Samosa. Yes. And then, nakita natin, may pad thai din sila. Meron silang ino-offer na pad thai. Ayan. Love Tony Bell.